Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth, for He's very patient with us. He's loving, He's kind, He's merciful. He's awesome, He's magnificent, He's amazing, our Father. And I exalt the name of Jesus Christ, our friend, our Savior, our Redeemer, the Lamb of God, and the one who wrote my name in the Lamb's Book of Life, in his book. And I am thankful of the Holy Spirit for his guidance and for the comfort that he's giving us every day. Everyday kailangan natin si Almighty Father. Everyday kailangan natin si Jesus Christ. Everyday kailangan natin ang Holy Spirit. So, ang Holy Spirit nag-remind sa atin, no, na tayo ay anak ni Almighty Father. Na kaibigan tayo ni Jesus Christ. Kina-comfort niya tayo. Binibigyan niya tayo ng reminders. Like, yesterday, nagalit ako. I'm confessing my sin in public. Nagalit ako doon sa nagtitinda ng gamot kasi dati naman hindi naman siya nangihingi ng reseta. yung drugstore na hindi naghihingi ng reseta. Tapos last time, nanghingi ng reseta yesterday. Nainis ako. Ba't nanghingi ng reseta? Dati naman hindi nanghihingi. Pero nanda sa, may reseta ako, nasa sasakyan. So, pinipigil ko yung sarili ko. Dati naman di naman nanghihingi ng reseta. So, pinipigil ko yung sarili ko, tapos kinuha ko, tapos binigay ko sa kanya. So, pinapakalmo ko na yung sarili ko habang nakaupo ako, naantay ko yung gamot. Tapos, so kalmado na ako. Tapos may katabi ako, sabi, tagal-tagal lang mga ano dito, nagbibigay ng gamot. Nahawa ako. Oo nga, no, ang tagal-tagal ng gamot dito. Uminit din ang ulo ko. Nakakahawa, no? Kaya dapat lagi tayong cover ng blood kay Jesus Christ. Nahawa ako, na-tempt ako magsalita, gano'n, mag-agree sa kanya. Tapos nang binigay na sa akin yung gamot, dapat kalbado ako. Sabi ko, dati hindi naman kayo nanghingi ng reseta. Ba't ngayon nanghingi kayo ng reseta? Hindi, kailangan ng reseta talaga. At saka, ba't may sulat? Nilagyan mo ng -2. Kasi dalawa lang ang binili kong gamot. Ba't nilagyan mo ng -2? Hindi kasi, talagang kailangan ng ganyan eh. Hindi, sabi ko, hindi, ikaw lang ang ganyan eh. Hindi naman talaga ganyan. Hindi, ganyan po talaga dapat ang ginagawa. Hindi, sabi ko, ang arte mo. Yun, gumanon ako. Sinabihan ko siya na maarte siya. Masama yun. Nanghingi na ako ng tawad kay Almighty Father. Kinonfess ko na yung kasalanan ko. Kaya pare-pareho tayo makasalanan, nagkakamali. Nagkakamali pa rin ako. At inaamin ko yun. Naghingi ko ng kapatawaran kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Kaya nagpapasalamat ako sa forgiveness ni Almighty Father. Dapat na hindi na ako nagsasalita, no? Hirap na nagsasalita. Sasarilinin mo na lang minsan yung nasa isip mo, ibibigay mo kay Almighty Father. Kasi minsan pag may mga tao na nagagalit din, nakikisali ka na rin, maano ka, mahahawa ka. Kaya nga nakakahawa yung mga bad spirits, no? Kaya lagi tayo magpe-pray. Hingi tayo ng protection from the Almighty Father. At pag may mga nagre-react ng mga bagay na hindi magaganda, pigilin natin ang sarili natin. Magsalita ng masama dahil anak tayo ni Almighty Father. Dala-dala natin yung pangalan ni Almighty Father. Nakakaya kay Almighty Father. Kaya humingi ako ng tawad, Almighty Father.
Kaya tayo, pare-pareho tayo. Hindi ko sinasabi na holy ako, na mabuti akong tao. Masama akong tao at nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil sa kapatawaran. Dahil walang mabuting tao. Ang mabuti lang si Almighty Father. Ang mabuti si Jesus Christ, never nagkasala kahit minsan. Last time we read Hosea, no? Nasa Hosea na tayo. So chapter 1 yung binasa natin last time. Napakahirap din ng pinagdadaanan ni Hosea. Ang mga tao rito sa mundo, mahirap talaga ang mga pinagdadaanan natin. Alam ni Jesus Christ yun. Kaya nga, itinaas ni Almighty Father si Jesus Christ dahil kahit mahirap yung pinagdaanan ni Jesus Christ, hindi siya nagkasala. Walang lumabas sa bibig niya ng mga masasama. Unlike sa atin. Tayo, mga masasama tayo. At kaya lang tayo masasave because of Jesus Christ. Nagiging maganda yung tingin sa atin ni Almighty Father. Nahahawahan tayo ng light ni Jesus Christ. Because of His blood. It's very precious. It's priceless. So dito si Hosea, inutusan siya ni Almighty Father na kumuha ng isang wife na harlot. Ang isang harlot, nagbebenta ng katawan, kapalit ang pera or in kind or kapalit ng isang prestige, kapalit ng isang honor. Ganon yung harlotry, no? So, not necessarily pera. Pero ito, ang trabaho ay isang harlot. Yung kinuhang asawa ni Hosea na utos ni Almighty Father. Bakit? Bakit harlot ang inutos ni Almighty Father? Pinaparamdam ni Almighty Father sa kanyang mga prophet. Yung nararamdaman niya. Ginagawang example ni Almighty Father sa mga prophet, yung mga bagay na na-experience ni Almighty Father at nakikita niyang ginagawa ng mga anak niya. So, mahirap ang isang maging prophet, no? Yung iba dyan, nakala madali lang maging prophet. Hindi. Nakikita natin dito yung mga pinagdadaanan ng mga prophets. So, yung iba ang ginagawa nila, ginagaya nila si Jesus, sinusugatan ng sarili nila, tapos pinapalo nila sa likod, tapos may dugo, no? Hindi ganon si Jesus. Iba ang pumapalo kay Jesus. Hindi si Jesus mismo ang nagpapalo sa sarili niya. Darating na naman yung time yata ng ng season, no, na may mga tao na nagpapapako or sinasaktan nila ang sarili nila, na pinagpepenitensya. Hindi ganoon ang ginawa ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, siya mismo ang sumalo ng kasalanan ng buong mundo. Yung mga tao, yung mga soldiers, mga Roman soldiers, pinalo siya. Masakit yun. Hindi siya ang nagpalo sa sarili niya. Si Jesus, hindi. Yung mga Roman soldiers mismo ang nagpalo kay Jesus Christ. So, hindi controlled yung pagpapalo kay Jesus Christ. Yung mga nagpepenitensya sa mundong ito ng mga tao, pag dumarating yung mga, ano ba yun, April or May, na sinasaktan na nila sarili, tapos nagpapapako sila, kinokontrol nila dahil sasaktan sila. Yung kay Jesus Christ, yung pagkakasuntok sa Kanya, pagkakatadyak sa Kanya, hindi yun controlled. Yung pagkakasaksak sa Kanya sa tagiliran, hindi yun controlled. Wala makakagaya kay Jesus Christ. Kaya kung nagpepenitensya kayo, tigilan na ninyo yan. Sinakop na lahat ni Jesus Christ. Tapos na yung salvation. Tapos na. Si Jesus Christ na umako ng lahat. Walang makakagaya kay Jesus Christ. At kung nagpepenitensya kayo, kahit na magpenitensya kayo, makasalanan pa rin kayo. Kaya hindi kayo worthy na magpenitensya. Hindi nyo kayang dalhin ang kasalanan ninyo. Ang kaya lang magdala ng kasalanan natin si Jesus Christ. Kaya to harlotry,
inutusan ni Almighty Father na kumuha ng wife na harlot, si Hosea. Kasi lahat tayo, in one way or the other, harlot. Ano ba ang harlot? Nagkasya tayo sa maliit na value ng pera or kung ano man yun dito sa mundo para lang maging magaan ang pakiramdam natin. Parang si Esau. No? Binenta natin yung karapatan natin bilang anak ng Diyos. Gumawa tayo ng kasalanan. At ang pangalan na nakuha ng ang harlot na nakuha ni Hosea ay si Gomer na asawa ni Diblaim. So ang unang pangalan ng anak na lalaki ni Hosea ay Jezreel, meaning God shows or may God give seed. Binhi, no? Si God ang nag-show. Ano pa yung Tagalog? So, nagtatanim. Yun ang ibig sabihin ng Jezreel. Tayo, mga tanim tayo ni Almighty Father. He created us. Okay? Ngayon, ang pangalan ng pangalawang anak ni Hosea ay Lo-Ruhamah. Babae ito. Means no mercy. Walang kapatawaran. Hindi na bibigyan ng kapatawaran ni Almighty Father. Kaya Lo-Ruhamah. Dahil sa kasalanan ng tao, hindi mabibigyan ng kapatawaran. Pero, dahil very forgiving si Almighty Father, isisave pa rin niya ang mga tao. Bibigyan pa rin niya ng awa. At yung pangatlong anak ni Hosea, lalaki naman, ang pangalan naman ay Lo-Ami, not my people. Dahil nga sa kasalanan natin. Lo-Ami, not my people. For you are not my people and I will not be your God, sabi ni Almighty Father. Pero i-restore niya tayo. Papatawarin niya tayo. Paano niya tayo ni-restore? Paano niya tayo pinatawad? Dahil kay Jesus Christ, nalalayo tayo kay Almighty Father. Pero dahil kay Jesus Christ, sa kanyang dugo, napalapit tayo ulit sa kanya. Nagkaroon ulit ng bridge. Mediator, si Jesus Christ. Nakalagay dito, no? Yet the number of children of Israel shall be as the sand of the sea. Magiging madami ang mga tao sa mundo, gaya ng buhangin sa dagat, hindi mabibilang. At darating ang panahon na kayo ay Lo-Ami or not my people, pero darating na kayo ay magiging sons of the living God. Paano mangyayari yun? Because of Jesus Christ. Kaya nga dito sa verse 11, the children of Judah, the children of Judah, the children of Israel, Jews and Gentiles, shall be gathered together. Magiging isa na tayo. And appoint for themselves one head. Sino one head? Si Jesus Christ. Walang kasalanan. And they shall come up out of the land. For great will be the day of Jezreel. Great will be the day of the God of harvest. The Lord of the harvest. So dito tayo sa Hosea chapter 2. Say to your brethren, my people, or Ami. Kasi Lo-Ami, not my people. Yung Ami, my people. And to your sisters, mercy is shown. Yung Lo-Ruhamah, no mercy. Pero pag may mercy na, it's Ruhamah, matatanggal yung lo, no? Lo-Ami, Lo-Ruhamah. Yung lo, it's no, means no. So sabihin nyo sa brethren nyo, kayo ay my people. And to your sisters, mercy is shown. So yung kaya tatlong anak, ang naging anak ni Hosea,
Ang unang anak, Jezreel, nagtanim si Almighty Father. Ano ang natanim? Mga tao. Yung una, yung daughter niya, Lo-ruhamah, no mercy. At yung pangatlong anak ay Lo-ammi, not my people. Pero dahil kay Jesus Christ, my people, and mercy is shown. Naintindihan na natin? So may ibig sabihin yung tatlong anak ni Hosea. Verse 2. Bring contend or bring charges against your mother. Bring charges. Sino yung mother? Yung mother. Sino ba yung mother? Di ba yung mother, yung kinuhang asawa ni Hosea, isang harlot? So symbolizes this world, Babylon, no? The great harlot. So ano yung Babylon? Itong mundo, the great harlot. Dahil punong-puno ng kasalanan itong mundo. Bakit punong-puno ng kasalanan itong mundo? Because tayo na nakatira dito sa mundo, gumagawa tayo ng kasalanan. Bring charges against your mother, bring charges. For she is not my wife, nor am I her husband. Let her put away her harlotries from her sight, and her adulteries from between her breasts. Ano ibig sabihin nito? Hindi asawa, sabi ni Almighty Father, for she is not my wife, nor am I her husband. Wife and husband. Wife symbolizes binibigyan ng provision or well provided. Yung husband ang nagpo-provide. Ngayon, sabi ni Almighty Father, she is not my wife, nor am I her husband. Hindi ako magpa-provide sa kanya, hindi ko siya kaisa. Dahil lang husband and wife, magkaisa sila, di ba? Gumagawa, magkakampi, ganon. Ibig sabihin nito, no? Hindi niya kakampi ang mundo na to. Hindi siya nagtitiwala sa kanyang asawa. Yung wife, hindi siya nagtitiwala sa kanyang husband. Itong mundo, hindi nagtitiwala kay Almighty Father. Kasi ang isip ng tao, husband and wife, twisted ang utak ng tao. Ang akala nila pag husband and wife, it's about copulation. No, it's not. It is about becoming one. No? Kaya nga, di ba si Jesus Christ, He's the groom, and the bride is the church. Kasi nga, magiging kaisa tayo ni Jesus Christ. Ngayon, si Almighty Father, kaisa niya din tayo. Yung mundo, kaisa niya. Pero dahil sa matigas ang ulo ng mga tao, hindi kaisa ni Almighty Father ang mundo. Kaya sabi ni Almighty Father, let her put away her harlotries from her sight. Tanggalin niya sa kanyang gawain ang pagbebenta ng kanyang sarili, ng kanyang dignidad. Dahil binabaan niya ang kanyang presyo, bababa ang kanyang tingin sa sarili nang dahil lang sa kayamanan dito sa mundo, ipinagbenta niya yung kanyang integridad, dignidad, yung morality para lang makakuha ng mga kayamanan dito sa mundo. And her adulteries from between her breasts. Kasi nasa puso niya ang paggawa ng kasamaan. Ang pag-desire ng mga bagay na hindi maganda. Nasa puso niya. And her adulteries from between her breasts. So, nakalagay dito, no, sa Isaiah chapter 54. Verse 5. For your Maker is your husband, the Lord of hosts is His name, and your Redeemer is the Holy One of Israel. He is called the God of the whole earth. Kasi kaya nga tinawag na husband si Almighty Father. It's because He is the provider. He will take care of His people. Yun ang ibig sabihin ng husband. Mamahalin niya ang kanyang mga creation. Tayo, mamahalin niya. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo ine-neglect. Yun ang ibig sabihin pag sinabing husband si Almighty Father, or groom, or bridegroom si Jesus Christ. Hindi niya ine-neglect. Damay tayo. Buhat-buhat tayo. Kasi ang head ng isang family,
siya yung bubuo ng isang family, ay ang husband, di ba? So si Almighty Father, malakas siya. Kasi baka isipin, ay may husband na mahihina Hindi ganon. Yung husband, si Almighty Father, malakas siya. Okay? Yun ang tunay na meaning ng husband. Parang si Almighty Father, loyal, loving, caring, and good provider. Yun ang tunay na meaning ng husband. Kasi sa mundo na to, may mga husband na walang kwenta, di ba? Pero ang true meaning ng husband na galing kay Almighty Father is loyal, faithful, loving, at nagpo-provide, no? Verse 3, lest I strip her naked and expose her as in the day she was born, and make her life a wilderness, and set her like a dry land, and slay her with thirsts. Pag hindi niya tinanggal sa kanya ang kadumihan, ang kanyang harlotry, yung puso niya madumi, ang gagawin ng Almighty Father, He will humiliate the world, abandon it, expose her, no? So pag expose ka, ipapahiya ka, as in the day she was born, and make her like a wilderness. Pag sinabing wilderness, hindi na siya maaalagaan, papabayaan na siya, and set her like a dry land. Hindi na siya productive, hindi na siya fruitful, and slay her with thirst. Ano yun? Barrenness. Sabi niyo, bakit magkakaganon? Kasi ang mundo, hindi naman dahil sa walang tubig, no? Or matatanggal ang mga halaman. Hindi ganon, kundi unsatisfied, incomplete, dahil na nakakapagkumpleto lang sa atin si Almighty Father. Makakapag-satisfy lang sa atin yung hinahanap natin pagmamahal si Almighty Father. Itong mundo na to, hindi tayo masasatisfy dito sa mundo na to. Laging may kulang at may kulang. Kaya nga, di ba, ang mga tao, wala nang gustong gawin, kundi pag yumaman na siya, kailangan yumaman pa ako, kulang pa to. Ganon kasi ang mundo. Okay, halimbawa, may kotse ka na, no? Hindi, gusto ko ng bagong kotse. Hindi ka na satisfy. Sabi ko dati, yun lang ang gusto kong kotse. Ba't ngayon, gusto ko pa ng iba pa, no? Or example, no, sa cellphone, lahat tayo may cellphone, di ba? Pag nakakuha na ako ng iPhone 1, yun na. Forever na. O pag hindi na, iPhone 2 na, uso na ngayon, yun na yung iPhone 2. Hindi, 3 na 4 na, 5 na. Hindi, nagkaroon ng Pro Max, yun, pag yun ng Pro Max, yun ang satisfied na ako. So, paglipas nun, magiging uhaw ka na naman, mag-yearn ka na naman ng bago. You're not satisfied anymore. Sino na makakapag-satisfy sa atin? Si Almighty Father. Verse 4, I will not have mercy on her children, for they are the children of harlotry. Sino yung mga children na to? Yung mga tao. Dahil ang mga tao, nakatira dito sa mundo. Anak ng harlotry. Children of wickedness. Dahil ang mundo na to, it's wicked. Napaka-wicked ng mundo na to. Verse 5, for their mother has played the harlot. Sino yung harlot ulit? Itong mundo na to. She who conceived them has behaved shamefully. Yung kalakaran ng kasi ng mundo na to. Doon tayo na practice, doon tayo iminulat ang mata natin about sa things or mga things, earthly possessions. Doon iminulat yung mata natin na yun lang ang makakapagbigay ng kasiyahan sa atin. Iminulat tayo ng mundo na to. For she said, I will go after my lovers who give me my bread and my water, my wool and my linen, my oil and my
drink. Anong sabi ng mundo to? Hahanapin ko yung mga lovers ko. Siya ang nagbibigay sa akin ng mga pagkain, ng damit, ng mga iinom ko, ng oil na kailangan ko. Yung mga bagay na to, temporary. Yung mundo na to, puro ang gusto na mangyari sa kanilang buhay ay temporary lang, puro temporary happiness. Temporary na makakapag-satisfy lang na konting panahon, hindi panghabang buhay. Verse 6, therefore, behold, I will hedge up your way with thorns and wall her in, so that she cannot find her paths. Anong gagawin ni Almighty Father? I-withhold the Almighty Father ang blessings, haharangan ni Almighty Father. Para hindi makita ng mundo na to kung ano ang totoo. Hindi siya makakahanap ng happiness and contentment sa mundo na to. Magiging lost and confused ang mga tao and in misery. Verse 7, she will pursue or she will chase her lovers but not overtake them. Yes, she will seek them but not find them. Hanap tayo ng kaligayahan. Yung mundo na to, hanap ng hanap. Alam niyo na ba kung magkano ang mundo ng utang ng buong mundo? Mas malaki. Alam niyo ba yung bangko, no? Maraming utang ang mga tao sa bangko. So pag pinagsama-sama mo yung utang ng mga tao sa bangko sa buong mundo, mas marami pa kumpara sa makukuhang ginto o sa bilang ng pera. Ba't nang gaganon? Dahil ang mundo na to masama, greedy, selfish. Kaya nga sabi ni Almighty Father, she will chase after her lovers but not overtake them. Hindi niya makukuha ang kanyang hinahanap. Chasing after things that are futile. Pero habang chase niya yung kanyang mga desires, it's like chasing after the wind. Nakalagay, Ecclesiastes chapter 1, verse 14. I have seen all the works that are done under the sun, and indeed all is vanity and grasping for the wind. Lahat, para lang tayong kumukuha ng hangin. No? Nawawala. For a time, bago yung kotse mo. So, darating ang oras, masisira, mawawasak. Or, there are times na yung nasusunog, no? Yung bahay, nasusunog. So, asan na? It's like chasing after the wind. Ecclesiastes chapter 2, verse 11. Then I looked on all the works that my hands had done, and on the labor in which I had toiled. And indeed, all was vanity and grasping for the wind. There was no profit under the sun. Nakalagay dito sa Ecclesiastes chapter 2, verses 11. So, itong Ecclesiastes ang nagsulat, ang sabi-sabi, ang nagsulat nito ay si King Solomon. Pero hindi tayo sure kasi walang nakalagay. Pero ang importante, nandito ito sa Bible, isinulat ng tao, hindi natin alam kung sino, pero ang author, si Almighty Father. Guided by the Holy Spirit, yung sumulat nitong book of Ecclesiastes. Okay? Kaya, hindi natin mahanap yung real joy and happiness in this world. Because it's chasing after the wind. She will not seek them. Sabi ni Almighty Father.
She will seek them but not find them. Hahanapin niya pero hindi niya makikita. Ituloy natin ng verse 7. Then she will say, I will go and return to my first husband, for then it was better for me than now. Anong gagawin ngayon ng mundo? I will go and return to my first husband, for then it was better for me than now. Babalik ako sa una kong asawa. Dahil mas okay pa yon kaysa sa ngayon. Sino yung kanyang first husband? Si Almighty Father. Bakit? Verse 18, for she did not know that I gave her grain, new wine and oil, and multiplied her silver and gold. Hindi alam ng mundo na to na ang nagbibigay sa atin ng blessing, si Almighty Father. Binigyan niya tayo ng pagkain, ng maiinom, ng oil, at pati silver and gold. Si Almighty Father lahat ang nag-create, ibinigay niya sa atin, nandito sa mundo na to. Pero anong ginagawa natin? Anong ginagawa ng mundo na to? Ituloy natin ng verse 8. Which they prepared for Baal. Binigyan tayo ni Almighty Father ng pagkain. Araw-araw. New wine and oil. New wine means it's a celebration, it's a new day, no? Araw-araw. Blessings. Silver and gold. Pero, which they prepared for Baal. Anong ginagawa natin sa blessing ni Almighty Father? Ibinibigay natin sa false gods, sa foreign gods. Nag-worship tayo ng mali. Binibigay natin yung blessings ni Almighty Father sa isang kahoy, sa isang semento. Mali ang sinasamba natin. Hindi natin binibigay kay Almighty Father. Hindi natin ina-acknowledge yung Almighty Father. Ganon tayo kasama. Ganon kasama ang mundo na to. Pag sinabing mundo, lahat tayo kasali. Pag sinabing her, dahil her, saan tayo nakatira? Dito, Mother Earth, Babylon, the great harlot, nasa Book of Revelation. Verse 9, therefore, I will return and take away my grain in its time. Ang gagawin ni Almighty Father, babalik siya at tatanggalin niya yung grain. I will take away. I will return and take away my grain in its time, and my new wine in its season, and I will take back my wool and my linen given to cover her nakedness. Tatanggalin ni Almighty Father yung kanyang blessings. Papahiya niya ang mundo. Magkakaroon ng famine, pestilence, calamity, sickness. Ang dami. Dahil sa matigas ang ulo natin. Imbis na i-acknowledge natin si Almighty Father, iba ang sinasamba natin. Sinasamba natin ang sarili natin. Sinasamba natin ibang tao. Sinasamba natin mga Diyos-Diyos. At sinasamba natin yung mga religious leaders ninyo. Sinasamba ninyo. Hindi nyo sinasamba si Almighty Father. Hindi nyo ina-acknowledge si Almighty Father. Ako, kung meron nga kayong congregation, pero ang focus sa paghingi ng tithes. Meron nga kayong congregation, pero hindi kay Almighty Father nakafocus. Kanino nakafocus? Sa religious leaders ninyo. Sa katuruan ng religious leaders ninyo na mali naman. I-check nyo ang Bible. Kaya tatanggalan ni Almighty Father ng blessing sa mga tao. Pestilence, famine, calamity, sickness, at saka yung mga scammers, dadami ng dadami, mga nang-i-scam, nanloloko sa mga kapwa-tao. Isa yon sa mga pestilence. Mga magnanakaw. Mga naninirang puri. Tatanggalin ni Almighty Father ang mga blessings niya. He will humiliate the world
Kaya tingnan mo yung ginagawa natin, nakikita niyo pa yung ginagawa ng mga tao sa internet. Nakakahiya, di ba? Yung mga tao, hindi nila alam na kaya yung ginagawa nila. Akala nila masaya, mabuti, nakakatuwa. Sa paningin ni Almighty Father, hindi nakakatuwa. Nakakahiya. Kababawan. Yun ang tingin ni Almighty Father. Walang kwenta. Nakakakuha nga kayo ng pera. Oh. Pero baliwala yun. Dahil ano ang tunay na kayamanan? Store up treasures in heaven. Verse 10, now I will uncover her lewdness in the sight of her lovers, and no one shall deliver her from my hand. Said the people will be abandoned by the Almighty Father. Ipapahiya. The Almighty Father, no one can help the world. Walang makakapagtulong sa mundo. Walang makakatulong. Tatanggalin ni Almighty Father ang kanyang blessings, ang kanyang protection sa mundo. Tatanggalin ni Almighty Father. Sa tingin ninyo, ang daming nangyayari sa mundo natin ngayon. Kabi-kabila yung panloloko ng mga tao, kabi-kabila yung panloloko ng mga organisasyon sa mga tao. Bakit nangyayari yun? Bakit inalaw ni Almighty Father yun? Because of our sins, because of our iniquities, because of our arrogance. Disobedient tayo kasi. Disobedient tayo. I will also cause all her mirth to cease. Ano yung mirth? Yung laughter, yung joy. Mawawala. I will also cause all her mirth to cease. Her feast days. Mawawala. Yung mga araw na sineselebrate. Her new moons, yung mga blessings every month. Yung Sabbath, mawawala din. Ano? Yung rest day. Yung rest, mawawala. All her appointed feasts. All her appointed feasts, mawawala. I will also cause all her mirth to cease. Dahil, bakit nga? Yung mga blessings ni Almighty Father, prepare ng mga tao para kay Baal. Or Baal. Or sa mga gods na hindi naman gods. Or kay Lucifer. And I will destroy her vines and her fig trees, of which she has said, these are my wages that my lovers have given me. So I will make them a forest, and the beasts of the field shall eat them. I-destroy lahat ni Almighty Father ang pinagyayabang ng mundo na to. Ano ba pinagyayabang ng mundo na to? Malaki ang mundo na to, malawak, maganda ang mundo na to, maraming mga puno at halaman, maraming mga animals, maraming magagandang scenery, may mga tourist spots. Ano yung gagawin ni Almighty Father? Ano yung mga bagay na yon? These are my wages that my lovers have given me. Kapalit ng konting kaligayahan. Nagkaroon ka ng magandang lugar. Dahil sa kapalit na konting kaligayahan, ibinenta mo ang dignidad mo. Ano nga yung gagawin ni Almighty Father? Yung mga properties na yon, mapapabayaan. No one will take care of it. Mapapabayaan. Bakit mapapabayaan? Saan mapupunta ang tao? Mamamatay ang mga tao, mapupunta sa impyerno. Kaya mapapabayaan yung mga properties na yon.
yung pinagyayabang mong mga properties, mga lugar na pag may-ari mo, mapapabayaan, masisira, masusunog, gagawin ni Almighty Father yun. Dahil sinabi niya, ginagawa niya. Verse 13, I will punish her for the days of the bowls to which she burned incense. Paparusahan ni Almighty Father ang mundo dahil sa pagsasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga foreign gods, sa mga santo. Dahil hindi totoo na Diyos ang mga santo. Anong miracle ang ginawa nun? Yung mga santo, kaya sinabi niyong, kaya sinasamba ninyo. Sabi niyo, hindi sinasamba. Bakit kayo nag-o-offer ng bulaklak sa mga santo? Bakit kayo nag-o-offer ng kandila sa mga santo? Bakit kayo nag-o-offer ng pagkain sa mga santo? Bakit kayo lumuluhod sa mga santo? Bakit? Ba't binibigyan niyo ng ginto? Bakit bumibili kayo? Binibili ninyo, di ba? Si Almighty Father, hindi siya nabibili. Hindi siya ginagawa. Buhay si Almighty Father, hindi siya kailangan gawin ng kamay ng tao. At yung mga sinasabi niyong santo na nagmilagro, bakit hindi ba kaya ni Almighty Father magmilagro? Yung santo na sinasabi niyo, ilang milagro ang ginawa nun? Kung sakali nagmilagro man, ano? Hindi ako naniniwala. Ilang milagro ang ginawa nun? Sabihin niyo, 2? Hindi, nabuhay yung patay. Ganon. Ano yun? Nabuhay? Si Almighty Father, si Jesus Christ, ilan ang binuhay? Hindi kayo nagtitiwala kay Almighty Father. Hindi kayo nagtitiwala kay Jesus Christ, sa Holy Spirit. Ang pinagtitiwalaan niyo yung mga santo ninyo. Ang pinagtitiwalaan niyo yung mga religious leaders ninyo na gumagawa ng invento. Hindi nagbabasa ng Bible. Pinagtitiwalaan ninyo, kapwa ninyo, tao, na makasalanan din. Ang pagtitiwalaan natin si Almighty Father. Makasalanan din ako. Huwag niyo akong pagtiwalaan natin ng Bible. Magbasa tayo ng Bible. Tingin natin ang guidance si Almighty Father. Through the power of the Holy Spirit, ibibigay ni Almighty Father yun. So sa tingin ninyo, paano ko naiintindihan? Kung hindi ako tinuturuan ng tatay ko. Verse 13, I will punish her for the days of the bowls to which she burned incense. She decked herself with her earrings and jewelry. Gawa pa sa ginto. Gold-plated, silver-plated. And went after her lovers. But me, she forgot, says the Lord. Kalimutan natin si Almighty Father. Yung gumawa ng mundo na to. At pulilit natin, binubura si Almighty Father sa mundo na to. Bakit? Bakit binubura ninyo si Almighty Father? Nakafocus lang ang mga tao na to sa mga material things. They run after earthly pleasures. Kinalimutan si Almighty Father. May mga lugar dito na tinatanggal ninyo ang pangalan ni Almighty Father. Pangalan ni Jesus, tinatanggal ninyo. Ano ang nilagay ninyong pangalan? Sa congregation ninyo, ano nilagay ninyong pangalan? Yung siya sabi yung oldest religion, hindi naman siya oldest religion eh, kundi parang sa ngayon siya yung pinakamalaking religious organization. Ano ang pangalan ng mga congregation ninyo? Jesus Christ ba? Ang Holy Spirit ba? Si Almighty Father ba? Iba hindi.
Mas pinag-iingatan ninyo yung kayamanan sa mundo na ito. Imbis na ibigay sa mga taong nangangailangan. Hindi, kailangan i-secured natin tong pera na to eh. Tapos magtatayo kayo ng negosyo ninyo. Isasali nyo ngayon sa stock market. Magbabukas kayo ngayon ng bangko, sarili nyong bangko. Meron. Nakafocus lahat sa pera sa mundo na to. Ginagamit ang pangalan ni Almighty Father. Ginagamit ang pangalan ni Jesus Christ. Hindi ba kayo nalulungkot? Verse 14, therefore, behold, I will allure her, will bring her into the wilderness, and speak comfort to her heart. Pero si Almighty Father, He's still merciful. Kakausapin ko siya, sabi ni Almighty Father, kakausapin niya ang mundo. Iko-comfort niya ang mundo. Our Lord God will make us realize na walang makakapagkumpleto sa atin kundi siya lang. Na kahit na kinalimutan niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. He will always be ready to listen to our cries. Verse 15, I will give her her vineyards from there, in the valley of Achor, as a door of hope. She shall sing there, as in the days of her youth, as in the days when she came up from the land of Egypt. Ano yung valley of Achor? Achor means troubles. So, in the valley of troubles, as a door of hope. Sa problema na experience natin sa araw-araw, meron tayong hope. Pintuan ng hope. Door of hope. Ganun ang gagawin ng Almighty Father. Pag may problema tayo, pag may troubles tayo, it will be a blessing in disguise. A door of hope. Na kahit nandito tayo sa land of Achor or sa valley of Achor, na hopeless tayo, meron tayong isang matatakbuhan na makakapag-save sa atin from the bondage of slavery. Ano ba yung bondage of slavery? Kasi slaves tayo ng kasalanan. May makakapag-save sa atin kasi binanggit ang as in the day when she came up from the land of Egypt. Kasi ito ay symbolizes bondage of slavery. May makakapag-save sa atin. Meron tayong matatakbuhan in times of our troubles. Yung troubles or problema na na-experience natin, it's a blessing in disguise. Dahil yun ang mga bagay na nakakapagpalapit sa atin kay Almighty Father. Nare-realize natin na hindi natin kaya. Na kulang tayo. Na makakapag-complete lang sa atin si Almighty Father. Verse 16, and it shall be in that day, says the Lord, that you will call me my husband, or Ishi. Ishi means my husband sa Hebrew. No? And no longer call me Baali. Means master. So sa Hebrew, ang husband is Ishi. Ang Baali, my master. Nakikita nyo Hebrew, Ishi, asawa. Parang ganun, di ba? Ishi, asawa. Magkatunog, no? Yung pagkaka-evolve ng mga words. So, magiging tawag na natin kay Almighty Father, that you will call me my Ishi, yung mundo, or itong Babylon, ay tatawagin niya na husband.
Si Almighty Father. Bakit husband? Provider nga. Masasandalan. Yun ang tuloy na meaning ng husband na yung masasandalan mo, siya yung aakay sa'yo. Yun ang tuloy na meaning. Kasi baka ma-misinterpret nyo ako na may mga husband kasi sa mundo na to na parang wala lang, walang wala lang. Pero si Almighty, iba siyang klaseng husband. Faithful, trustworthy, strong. Ideally, yun ang husband. Si Almighty Father. Ganun siya. And no longer call me my master. Hindi natin tatawagin si Almighty Father na my master, kundi my husband na baka maging twisted na naman ang isip nyo bakit may husband. Kasi nga, ibig sabihin, it's yung provider, okay? Hindi na tayo alipin. Di ba sabi niya Jesus Christ? So John chapter 15 verse 15. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I heard from my Father, I have made known to you. So si Almighty Father, alam natin ang kanyang gagawin. Kaya nga may master. Ang definition ni Jesus Christ ng master, hindi niya sinasabi ang kanyang mga plano sa kanyang mga servants. Di ba ganun yung mga master? Bakit ko sasabihin, bakit ko i-disclose sa akin mga plano sa akin mga servants? Sa akin lang yon. Pero si Almighty Father, kaya nga my husband, sasabihin niya sa atin, sa mundo, yung kanyang plano. Maganda yung kanyang plano, ni Almighty Father, for His creations. Intindihan natin. Verse 17, for I will take from her mouth the names of the Baals. Tatanggalin ko sa bibig niya ang names ng mga foreign gods. And they shall be remembered by their name no more. Kakalimutan. Gagawin ni Almighty Father, tatanggalin niya yung mga foreign gods na sinasamba ng mga tao dahil walang kwenta. Hindi gumagalaw, hindi humihinga. Mga taong namatay na. So, bakit sasambahin yun? Tatanggalin ni Almighty Father yung name na yun sa puso at isipan ng mga tao. Dahil walang kwenta. Dahil si Almighty Father, siya ang powerful, wala nang iba. Hindi magkakaroon na ng pananampalataya ang mga tao sa mga gods, sa mga foreign idols, sa mga, anong tawag doon? Yung maliliit na gano'n na sinusuot ng mga tao na pag anting-anting. Tatanggalin ni Almighty Father yun. Dahil walang kwenta, kasi ano yun demonic yun. At magiging open ang mga tao sa salita ni Almighty Father. Magtitiwala sila kay Almighty Father. Na si Almighty Father lang ang dapat na i-worship and to trust. Verse 18, in that day, I will make a covenant for them with the beasts of the field, with the birds of the air, and with the creeping things of the ground. Gagawa si Almighty Father ng covenant. In that day, I will make a covenant for them. Anong covenant yun? Nagagawin ni Almighty Father. Sabi dito sa Hosea, anong covenant yun? Jeremiah chapter 32 verse 40. Nagko-corroborate, no? Itong si Jeremiah, mas latest siya kaysa kay Hosea. Mas nauna si Hosea na maging prophet. Hindi sila nagkaabot ni Jeremiah.
So Jeremiah chapter 32 verse 40, and I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from doing them good, but I will put my fear in their hearts, so that they will not depart from me. Kaya hindi tayo alis kay Almighty Father. Inilagay niya sa puso natin yung takot na mawala siya sa buhay natin. Kaya hindi tayo maalis sa tatay natin. Kailangan natin yung tatay natin. Dito pa, no, nagko-corroborate din sa New Testament. Verification. Ha? Now may the God of peace, who brought up our Lord Jesus from the dead, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. Dahil kay Jesus Christ, may yung blood ni Jesus Christ, it's an everlasting covenant because of the blood of Jesus Christ. Make you complete in every good work to do His will. Nakukumpleto tayo. Ha? Nagiging perfect tayo in every good work to do His will, working in you or in us what is well-pleasing in His sight. Through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Dahil kay Jesus Christ, everlasting covenant. Matthew chapter 26 verse 28. For this is my blood, sabi ni Jesus Christ, for the new covenant, or for the covenant which is shed for many for the remission or forgiveness of sins. Yun ang covenant na sinasabi dito sa verse 18. In that day I will make a covenant for them with the beasts of the field, with the birds of the air, and with the creeping things of the ground. Bow and sword of battle I will shatter from the earth, to make them lie down safely. Kahit may bow, sword of battle, nasisira sa mundo, ano mangyayari sa mga tao? To make them lie down safely. Bow and sword of battle I will shatter from the earth. Sisirain ni Almighty Father ang mundo. Pero yung mga tao niya, to make them lie down safely. Naintindihan natin? Bakit tayo magiging safe? Dahil sa new covenant or sa covenant. The remission of sins because of the blood of Jesus Christ. Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. For unto us a child is born, to Jesus Christ, so unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end. It's an unending kingdom, the kingdom of Jesus Christ. It will never end. Upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with the judgment and justice. From the time forward, even forever, the zeal of the Lord of hosts will perform this. Di ba kayo natutuwa? Ako natutuwa ako. Kahit na ang dami nating pagkukulang, yung promise ni Almighty Father, gagawin niya yan. So, yung mga anak ni Almighty Father, to make them lie down safely, kahit na ba may bow and sword of battle, nasisira sa mundo na to, no? Na makikita natin dito sa, makikita rin natin dito sa Revelation chapter 19 verses 1 to 16. After all these things, I heard a loud voice of the great multitude in heaven saying, Hallelujah! Salvation and glory and honor and power belong to the Lord our God, for true and righteous are his judgments.
because he has judged the great harlot who corrupted the earth with her fornication. Mundo, no? And he has avenged on her the blood of his servants shed by her. Again, they said, Hallelujah. Her smoke rises up forever and ever. And the 24 elders and the 4 living creatures fell down and worshipped God, who sat on the throne, saying, Amen, Hallelujah. Then a voice came from the throne, saying, Praise our God, all you his servants, and those who fear him, both small and great. Sitting 24 elders, 12 apostles, and the 12 tribes of Israel. No? Hindi kasali si Dan. Ang ipinalit, sino? Si Manasseh. Pero si Levi, nandun siya. Ha? At hindi rin kasali si Ephraim, no? Hindi kasali si Ephraim. Si Manasseh lang at si Levi, and the rest without Dan and Ephraim. Ituloy natin yung Revelation. Bakit tayo napunta sa Revelation? Binabanggit sa Hosea. Ha? And I heard, as it were, the voice of a great multitude, as the sound of many waters, and as the sound of mighty thundering, saying, Hallelujah! For the Lord God omnipotent reigns. Let us be glad and rejoice and give him glory, for the message of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. So may wife na naman, no? Yung Lamb and wife. Bakit? Dala-dala tayo ni Jesus Christ. Ha? Provider. Si Jesus Christ. Pinagkatiwala na tayo ni Almighty Father kay Jesus Christ. And to her it was granted, or to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Sino ang mga saints na to? Hindi yung mga saints na akala ninyong tinatawag yung saints sa mundo na to, ha? Ang mga saints na to ay followers of the Almighty Father and Jesus Christ and the Holy Spirit. Wala silang sinasamba na iba, maliban kay Almighty Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Yun ang mga saints na binabanggit dito, mga followers of the Almighty Father, and Jesus Christ, and the Holy Spirit. Ha? Yun yung mga saints na binabanggit dito. Yung ibang mga saints na sinasabi ninyo, hindi kilala ni Almighty Father, hindi kilala ni Jesus Christ yun. Verse 9 of Revelation chapter 19, Then he said to me, Write, Blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, These are the true sayings of God. And I fell at his feet to worship him. But he said to me, See that you do not do that. I am your fellow servant and of your brethren who have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So sino yung sinasabi dito na wag mo kung sasambahin? Yung angels. Hindi dapat sinasamba ang angels. Meron ako nakitang angels, no? Saint Michael the Archangel. Bakit siya magiging saint? Hindi saint yon, angel yon. Ginawa niyong saint. Ayaw nga, hindi nga pwedeng sambahin eh. Bakit sinasamba ninyo? Nakita ko Saint Michael the Archangel. Bakit? Hindi nga siya saint eh. Angel nga siya eh. Hindi nga siya pwedeng sambahin, no? Nakalagay nga dito, oh. Ha? Huwag kayong makulit, no? Usap ko. Sinasamba niyo yung anghel? Bakit? Hindi nga eh. We will judge angels nga, di ba nabasa natin? Ha? Magja-judge din tayo ng mga angels. Hindi niyo ba alam? Kaya magbabasa tayo ng Bible. Please. Verse 11, Now I saw heaven open, and behold, a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True, si Jesus Christ. And in his righteousness he judges and makes war. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. He had a name written that no one knew except himself. He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. The Word became flesh, Jesus Christ.
And the armies in heaven, sino yung armies in heaven? Clothed in white fine linen, white and clean, followed him on white horses. Sino yung armies? Sila yung mga saints, no? The saints na binabanggit din dito, wearing fine linen. For the fine linen is the righteous acts of the saints. So itong mga armies in heaven na nakasuot ng fine linen, sila yung mga saints. Sino itong mga saints na to? Followers of the Almighty Father and Jesus Christ, faithful. Verse 15, now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations. Sa pamamagitan lang ng salita. Hindi na kailangan pa ng mga barel, kutsilyo, para i-judge ang nation. Sa salita lang, masisira na ang mga buhay ng mga tao. Masisira na yung matatanggal na ang kanilang soul sa kanilang katawan. Sa salita lang. Ganun ka-powerful. Almighty Father and Jesus Christ. And he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of the Almighty God. Siya, si Jesus Christ, ang gumawa sa utos ni Almighty Father. Sa galit ni Almighty Father, no? Si Jesus Christ ang gumawa. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. Si Jesus Christ, wala nang iba. And he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Si Jesus Christ to. Dahil merong kingdom si Jesus Christ that it will never end. Ibinigay ni Almighty Father. Balik na tayo dito na sa Hosea chapter 2 verse 19. I will betroth you to me forever. Magiging kaisa natin si Almighty Father at si Jesus Christ. Kaya nga diba sabi ni Jesus Christ, Almighty Father, kaisa mo ko, dahil magkaisa tayo, kaisa na rin natin. Ang John chapter 14 ba yun? Kasi di ba wife and husband yun ang ano? At saka sinabi ni Jesus, believe me as you believe in the Father. John chapter 14. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. Sino ang mag-receive sa atin? Si Jesus Christ. Ha? Hindi si Peter, no? Akala na nyo si Peter, tas may manok, siya yung nakaharang sa gate. Hindi, si Jesus Christ nga nakalagay dito, ha? Huwag kayong maniwala sa kwentong kutsero. Magbasa tayo ng Bible, no? I will receive you to myself, that where I am, there you may be also, and where I go, you know, and the way you know. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, and how can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Nakikita ninyo? If you had known me, you would have known my Father also, and from now on you know him and have seen him. Okay? So kaya kaisa natin si Jesus Christ, kaisa natin si Almighty Father. Kaya nga sabi ni Almighty Father sa verse 19, I will betroth you to me forever. Kasi si Almighty Father, kaisa niya si Jesus Christ. Ngayon kung kaisa ni Almighty Father si Jesus Christ, at si Jesus Christ ay kaisa tayo, kaisa din tayo ni Almighty Father. So, we are betrothed to our Father forever. Just as we are betrothed to Jesus Christ forever. Ano ba yung betrothed? Betrothed means committed, promised, a vow, a bind, connected, unified. Naintindihan na natin? Yes, I will betroth you to me.
in righteousness. Nakadikit kayo sa akin. Kaisa ninyo ako in righteousness. Ano yung righteousness? Integrity, honesty, uprightness, morality, honor, virtue, goodness, and decency. Kaisa natin si Almighty Father. In righteousness and justice. Ano yung justice? Equity, fairness, impartiality, evenness. Okay? In loving kindness. Ano yung in loving kindness? Devoted. Respect. Pag may loving kindness, may devoted ka, with respect yon. Deep love. And mercy. Anong ibig sabihin ng mercy? May compassion. May sympathy. Benevolence. May leniency. Forbearance. No? Kaya kaisa tayo ni Almighty Father at Jesus Christ sa righteousness, in justice, in loving kindness, and in mercy. Verse 20 na tayo, no? Verse 20, I will betroth you to me in faithfulness also. Ano yung faithfulness? Kaisa rin natin si Almighty Father at si Jesus Christ. Faithful tayo sa Kanya, faithful sa atin si Almighty Father. Ano yon? Loyal tayo, committed, steadfastness, dependable. Ganon si Almighty Father sa atin. Reliable. And you shall know the Lord. Verse 21. It shall come to pass in that day that I will answer, says the Lord. I will answer the heavens, and they shall answer the earth. Sabi ni Almighty Father, darating ang panahon, ang sasagutin ko, ang heaven. At yung heaven naman, sasagutin ang mundo. Ano yun? Magiging kaisa. Paano magiging kaisa ng heaven, ang earth? Yun ay ang New Jerusalem. Ha? Dahil anong gagawin ni Almighty Father? Ibababa niya yung New Jerusalem, lalagay niya rito sa mundo. Paano mangyayari yon? Tatanggalin muna ni Almighty Father ang wickedness. Lilinisin niya ang mundo. Saan ngayon mapupunta ang mga wicked people, the people who are disobedient, the people who are arrogant? Mapupunta na sa eternal damnation, sa impyerno. Kaya magiging malinis na ang mundo. At si Lucifer, si Satan, the dragon, the Leviathan, tatapon sa lake of fire kasama ng mga sinungaling, kasama ng mga wickedness, kasama ng mga taong ayaw tumigil sa paggawa ng kasamaan. Verse 22, the earth shall answer with grain, with new wine, and with oil. They shall answer Jezreel. Ano ibig sabihin ng Jezreel ulit? God will sow. Ang mundo na to, after mawala ang mga wickedness, pababa ang New Jerusalem, it's plentiful, abundance, and contentment, joy, and peace ang mamamayani sa mundo na to. Kaya yung nagsasabi na ang mundo na to ay masisira, sasabog, hindi, mareretain ang mundo na to. Ang gagawin lang ni Almighty Father, lilinisin niya, wawalisin, lalagyan ng cleanser, no? Just to visualize, sinasabi ko, para malinis. Paano ba malilinis ang isang lugar na madumi? Gagawa ng cleanser, lalagyan ng Lysol, ano pa, mga muriatic acid, ganon, para malinis. Pag malinis na, at aapuyan pa, no? Di ba, pag apoy, talagang malinis na malinis yon. Pag nalinisan ni Almighty Father, ibababa na niya ang New Jerusalem at magkakaroon na ng abundance yung mga tao, mga anak ni Almighty Father. They will live in harmony, peace, and prosperity. There will be no more pain and suffering, no more tears.
pain and sorrow. Verse 23, then I will sow her for myself in the earth, and I will have mercy on her who had not obtained mercy. And then I will say to those who were not my people, you are my people. And they shall say, you are my God. Anong ibig sabihin nito? Sa verse 23, yung last verse of Hosea chapter 2. And then I will sow her for myself in the earth. Portion of the Almighty Father. Psalm 16 verse 5 to 9. Kaya ibig sabihin ito, then I will sow her for myself in the earth. Siya ang magiging portion ko, inheritance ko, no? Saan na ba dito? Psalm 16 verse 5 to 9. O Lord, you are the portion of my inheritance and my cup. You maintain my lot. The lines have fallen to me in pleasant places. Yes, I have a good inheritance. I bless the Lord who has given me counsel. My heart also instructs me in the night seasons. I have set the Lord always before me. Because he is at my right hand, I shall not be moved. Therefore my heart is glad, and my glory rejoices. My flesh also will rest in hope. Di ba kayo natutuwa? Jeremiah chapter 10 verse 16 to 18. Jeremiah chapter 10 verse 16 to 18. The portion of Jacob is not like them, for he is the maker of all things, and Israel is a tribe of his inheritance. The Lord of hosts is his name. Gather up your wares from the land, O inhabitant of the fortress, for thus says the Lord, behold, I'll throw out at this time the inhabitants of the land, and will distress them, that they may find it so. Ngayon dito, and I will have, balik tayo no, sa Hosea chapter 2 verse, yung second line. And I will have mercy on her who had not obtained mercy, or lo ruhama. Maaawa ako sa kanya, bibigyan ko siya ng kapatawaran, yung mga taong hindi nakakuha ng awa, no, or lo ruhama. So God will forgive those who had not received forgiveness, or hindi nakakuha ng justice or awa. Then I will say to those who were not my people, or lo ami, diba, my people is ami, not my people, lo ami. Sasabihin ko doon sa mga tao na hindi ko tao, ang sasabihin ko ngayon sa kanya, sabi ni Almighty Father, you are my people, or ami, you are ami, or you are my people. So tatanggapin tayo ni Almighty Father dahil sa kapatawaran, dahil magtitiwala tayo sa kanya. As long na nagtitiwala tayo sa kanya at pinupuri natin siya at pasasalamatan, ina-acknowledge natin ang tatay natin, hindi mo tatay pababayaan. Magkakaroon siya ng awa sa atin at tatawagin niya tayong my people. And they shall say, you are my God. At ang tatawagin natin sa tatay natin, ano sasabihin natin sa tatay natin? Sa ating Creator, you are my God. You are my God. Almighty Father, you are my God. You are my Creator. You are my Father. So ito yung Hosea chapter 2. Kung nakikita ninyo, no, nakikita, kung napapansin ninyo, paulit-ulit sinasabi ni Almighty Father, nagkasala ang mga tao. Natotoo naman talaga. Pero paulit-ulit din ang kapatawaran ni Almighty Father sa atin. Binibigyan niya tayo ng chance. Pinapaulit niya, nire-remind niya, gumagamit siya ng mga tao. Ginagamit niya yung mga prophets niya to deliver the message to us. Na si Almighty Father, He's perfect, He's good, He's amazing.
Lalo pa at nung pinadala niya si Jesus Christ to save us from our iniquities. So, ang daming pinapadala si Almighty Father ng mga tao. At yung mga taong to, hindi madali ang buhay nila. Mahirap ang buhay ng mga tao na to. Si Hosea, si Jeremiah, si Isaiah, si Samuel. Hindi sila nabuhay na parang mga hari at reyna. Hindi sila nabuhay na tanggap lang ng pera, tapos magpapatayo ng congregation, hihingi ng tithe sa mga tao. Hindi ganun to mga prophets na to. So, bakit kayo ganun? Itong mga prophets na to, mahirap yung pinagdaanan nila. Gaya ni John the Baptist, mahirap din. Mas lalo na si Jesus Christ. Mahirap din ang pinagdaanan ni Jesus Christ, anak ni Almighty Father. God, si Jesus Christ, ang hirap ng pinagdaanan niya. Pero tayo, anong ginagawa natin? Puro pasarap sa buhay ang ginagawa. Kahit na yung mga religious leaders, pasarap sa buhay. Magpasalamat tayo sa tatay natin. Sa kanyang pagmamahal. Pasalamat tayo kay Jesus Christ. Sa kanyang dugo. Thank you, and God loves us all so much.